Ang mga mukha na inyong nakikita ay mga nagdaang mga pinuno ng Hamas at ng Hezbollah na napaslang na dahil sa mga ginawang operasyon ng Israel sa loob ng Lebanon at ng Gaza Strip. At sa pagkakataong ito, sa loob ng mahabang panahon, spokesperson ng Hamas na kilala sa pangalang Abu Ubaida, kinumpirma mismo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ito ay nasawi na dahil sa isinagawang airstrike ng Israel sa loob ng Gaza City sa northern part of Gaza Strip. Totoo kaya ang balitang ito? Baka naman ang nagbalita ay ang Israel lamang. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Ngayon ay September 1, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Houthis, Israel at ng Hezbollah at Iran. Sa loob na mahabang panahon na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, marami na sa mga leaders ng Hamas ang napaslang, kasama na si Yahya Sinwar, si Ismail Haniyeh at iba pang mga commanders nito. Hindi may kakaila na meron din mula sa panig ng Israel Defense Forces ang nalagas. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, marahil ay lagi mo nang nakikita ang taong ito na nagsasalita, na nakatakip ang muka, mata lamang ang nakikita. At ito mga kaibigan ay nagsasalita laban sa Israel at ito mga kaibigan ay isa sa mga spokesperson ng Hamas. Siya ay si Adala Al-Khalut o kilala rin sa tawag na Abu Ubaida. Kinumpirma mismo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang taong ito ay pumanaw na. Pumanaw siya mga kaibigan dahil sa talagang target siya ng IDF. Nagsagawa ng airstrike ang puwersa ng Israel sa northern part of Gaza Strip. Noong Sabado, August 30 ay partial lamang ang inilabas na balita ng Shin Bet at ng Israel Defense Forces na isang Hamas operative ang napaslang dahil sa airstrike ng IDF. Pero kahapon lamang mga kaibigan, kinumpirma na ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang sinasabing operative na nasawi, ito na pala si Abu Ubaida. Inilabas nila ang balitang ito habang nagkakaroon ng weekly cabinet meeting ang Israel. At ngayon lang na araw na ito, September 1 ay pinagpiestahan at naging headlines ng mga international news agencies ang pagpanaw ni Abu Ubaida. Si Abu Ubaida ay nag-serve bilang spokesperson ng Al-Qassam Brigade mula pa noong 2007. Siya ay kinikilala bilang central figure ng Al-Qassam Media Campaign. Ayon sa claim ng Hamas na itong si Abu Ubaida, siya ang best na representative sa Arab world. Noong nakaraang buwan ay tahasang sinabi ng Defense Minister ng Israel na si Israel Katz na itong si Abu Ubaida ay makakaharap niya ang kanyang mga kapatid na kasapi ng Hamas, ng Hezbollah at ng Houthi. At sa pagkakataong ito, muling nagsalita itong si Israel Katz at sinabi niya na makakaharap na ni Abu Ubaida ang kanyang mga kapatid na nagmula sa Axis of Evil na sinusuportahan ng Iran na nasa Gaza, na nasa Lebanon at ng sa Yemen. Pero ayon kay Israel Katz, makakaharap niya ito in the bottom of the hell. Ayon sa IDF na ang pagkapaslang kay Abu Ubaida ay hindi raw ito tsamba lamang o nadamay lamang sa kanilang ginawang pag-atake, kundi ayon sa IDF dahil na rin sa kanilang surveillance at sa kanilang intelligence capability,
perpektong napag-alaman nila ang location ni Abu Ubaida. Kaya ang naturang airstrike ay para daw talaga kay Abu Ubaida at tinawag ni Israel Katz na ang operation na ito ay successful operation. Dagdag pa ng Israeli military na itong si Abu Ubaida sa loob ng dekada, responsable ito sa mga propaganda apparatus of Hamas military wing. Nakikipagsabwatan daw ito sa iba't ibang batalyon, nakikipag-coordinate din ito sa mga political media elements at siya rin ang nagbibigay ng mga propaganda policy. Kapag sinabi nating setting siya ng propaganda policy, sa kanya nagmumula ang mga dapat gawin ng mga miyembro ng Hamas at sa mga koneksyon nito. Ibig sabihin, talagang napakalaki ng role nitong si Abu Ubaida sa miyembro ng Hamas at sa iba pang mga military wing. Dagdag pa ng Israel na ang pag-atake ng Hamas noong October 7 na kumitil ng maraming mga Hudyo, ito raw mga kaibigan ay nagmula sa isa sa mga propaganda ni Abu Ubaida. At marami ngayon ang mga nagtatanong na kung ano raw ang susunod na gagawin ng Israel. Tapos na raw ba ang operasyon ng Israel sa Gaza dahil halos lahat ng mga leaders ng Hamas ay kanila nang nakuha? Sumagot dito ang Israel. Ayon sa IDF na ibinalita naman ng The Times of Israel, this is not the end. Nako, ibig sabihin mga kaibigan ay magsasagawa pa ng maraming operasyon ang Israel sa loob ng Gaza. Marami rin ang mga pumupuna sa balitang ito. May nagsasabi, hindi raw yan totoo, lalong-lalo na ang nagbalita raw ay Israel lamang. Pero kahit na ang The Times of India na medyo may pagkakritiko sa Israel ay kinumpirma ang balitang ito at meron silang headlines na nagsasabing kinumpirma ni Benjamin Netanyahu ang pagkasawi ni Abu Ubaida. Pero ito pang isa, baka naman pwede nang maniwala dito ang mga taong nagsasabing walang katotohanan ang balitang iyan. Ibinalita rin ito ng isa sa mga kritiko ng Israel, ang Hindustan Times. Kinumpirma ito mismo ng Hindustan Times. Ayon sa kanilang ulat, Hamas Armed Wing spokesperson Abu Ubaida. Ayan, in Gaza, Israel Defense Minister says. So ibig sabihin mga kaibigan, kahit na mapa pro-Israel o anti-Israel ang mga nagbabalita ay kumpirmado na wala na nga itong si Abu Ubaida. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Tuluyan na bang matatapos o mauubos ang Hamas sa Gaza? O talo na ba ang Israel kontra Hamas? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching.